Yan ang tunay na yaman. Hindi kita pinayaman sa bulsa, baste. Pinayaman kita sa paraan na hindi ka nababalik sa pagiging mahirap. Ang basurero at ang duwende sa bote. Sa gilid ng tambakan sa dagat-dagatan na Botas, may isang batang 10 taong gulang na ang pangalan ay Baste. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, hila-hila na niya ang malaking sako. Hindi na siya pumapasok sa school. Wala na kasi ang nanay niya at ang tatay niya ay may sakit at hindi na makapaghanap buhay. Kaya si Bastina ang naghahanap ng bote, plastic, bakal. Kahit anong pwedeng ibenta sa junk shop para may pambili ng lugaw sa gabi. Sanay na si Baste na pagtawanan. Hoy, batang basura! Sigaw ng ibang bata. Isang hapon, habang umuulan, naghahalongkat si Baste sa tambak na malapit sa palengke ng isda. May narinig siyang mahinang iyak. Hindi iyak ng bata. Iyak na parang kuliglig na nagmamakaawa. Sinundan niya ang tunog. Sa ilalim ng mga sirang karton, may nakita siyang maliit na bote ng toyo. Sa loob, may isang napakaliit na tao. Kasing laki lang ng hinlalaki. May mahabang balbas na puti. Nakasuot ng pulang salakot na gawa sa dahon. Galit na galit itong kumakatok sa loob ng bote. Duwende? Alam ni Baste ang sabi ng matatanda. Masama ang duwende, nananakit. Pero nakita niya na ang maliit na paa nito ay naipit sa takip ng bote, umiiyak ito sa sakit. Nanginginig man, dahan-dahang binuksan ni Baste ang bote. Ay! Sigaw ng duwende nang makawala. Akala ni Baste aawayin siya. Pero bigla itong lumuhod sa harap niya. Salamat sa iyo, bata. Ako si Tindang Ipo. 3 araw na akong nakakulong dyan. Nahulog ako habang kumukuha ng kinaang sa bote at hindi na ako makalabas. Ngumiti si Baste. Wala po yun. Masakit po ba paan ninyo? Nagulat si Tandang Ipo. Sanay siyang katakutan. Hindi kausapin ng may malasakit. Bihira ang tulad mo, Baste. Karamihan sa tao, pag nakakita ng duwende, hihingi agad ng ginto. Ikaw, tinulungan mo lang ako nang walang hinihintay na kapalit. Tumayo si Tandang Ipo, pumitik ng daliri. Biglang lumiwanag ang sako ni Baste. Hindi kita bibigyan ng kaba ng ginto dahil ang ginto nauubos. Kumuha ang duwende ng 3 butil na kumikinang na parang bituin. Ito ang gantimpala ko. Itanim mo sa likod ng barong-barong ninyo. Huwag mong ibibenta. Itinanim ni Baste ang 3 butil. Pagkalipas ng 3 araw, tumubo ang 3 puno na hindi nauubos ang bunga. May mangga, bayabas at saging. Araw-araw, kahit pitasin, kinabukasan may bago ulit. Hindi na nagutom si Baste. Pinamigay niya ang bunga sa mga batang namamasura rin, sa mga mangingisda at matatandang walang makain sa nabotas. Nagtayo siya ng maliit na tindahan. Prutasan ni Baste at ni Tandang Ipo. Murang-mura lang, dumami ang bumibili. Pinagamot niya ang tatay niya. Bumalik siya sa pag-aaral. Pag umaga nag-aaral, paghapon nagtitinda. Pinagawa niya ang barong-barong at ginawang bahay na bato kung saan pwedeng makitulog ang ibang batang lansangan sa tuwing umuulan. Isang gabi, bumalik si Tandang Ipo. Mayaman ka na, Baste! Sabi nito. Umiling si Baste. Hindi pa po, pero busog na po kami at hindi na po ako nag-iisa. Tumawa ang duwende. Yan ang tunay na yaman. Hindi kita pinayaman sa bulsa, Baste. Pinayaman kita sa paraan na hindi ka kailanman magiging mahirap ulit. Ang kabutihan ng mahirap ay mas dalisay kaysa panalangin ng mayaman, sapagkat ito ay nagmumula sa tunay na puso at malasakit para sa ating kapwa sa araw-araw. At ang tulong na ibinigay ng may pagmamahal, bumabalik bilang punong hindi nalalanta.